Alright, so what's up, what's up? Ginagalaw natin itong Mio Mio 1. Bali kasi bumili tayo ng bagong front shock dito, no? Para sa Mio 1 natin. Ayan, actually ito yan, yung bagong front shock. Ito yung kaibahan ng front shock ng Mio 1 sa iba. So ito, napapansin nyo parang may labit na to. Ayan, isa yan. Tapos syempre yung kabitan ng caliper sa iba rin syempre. Yung sukat niya, yung distansya niya, magkaiba yan. So bakit ako nagpalit? Syempre dahil luma na at sobrang gaskasin na yung yung inner tube. So matagas na. And nakabili tayo ng ito, generic lang to, hindi ko alam kung anong brand to, no, ito mismo. Pero tingin ko okay naman, may mga kulang lang sa kanya. Katulad nung butas. Katulad niya, yung butas dito. Kasi dito, kung nakikita nyo to, ayan, may nakatusok na to. Ayan. So, wala siyang sinusuotan dito. Dapat meron. Pero, ginawa lang natin na paraan. Papansin nyo, meron tayong nilagay na cable tie. So, para masukat natin. Dahil, gagawin natin dito pala ay i-repack natin as my title says. I-repack natin tong generic na front shock. Walang kung anong brand niya siya, pero I will try my best para mapaiksi yung kanyang play. Kasi ang issue na to is tumatama yung gulong natin. Kaya makita nyo yung kulay black na to. Ito, ayan, tumatama yung gulong dito. Same din dito sa may kabila. Ayan, ito halos na pudpud na. Actually kanina, ito nipis na. May natanggal na tayo dito kanina na parang nalusaw na plastic. So, syempre, baka katagalan, wala na tayong motor. Baka naubos yung plastic na yan. So, ang issue nun, yun nga, dahil nga sobrang laki nung play or sobrang lambot niya, tumatama rito kapag front brake tayo. So pag ginagamit natin yung front brake, syempre gumagana yung ating front shock, mababa siya rito, nagko-compress. So dahil nga sobrang lambot, maabot dito. So wala namang nagatok, walang problema, pero ito lang, pansin ko lang din dito kasi nga ito, ayan, may linya, so tumatama dyan. Siguro dahil malapad to masyado, pero ano lang to, 80-80 lang to . Pangharapan lang din talaga. Matama na rin siya dito. Kaya, pero solusyon natin, di tayo magpapalit syempre na gulong, mahal yan. Kapag nakabili na tayo na to, aayusin na natin to. Subukan natin yung play ng stock. Actually, etong isa is na-repack na natin to. Etong isa hindi pa. So wala tayong panukat. I-compare na lang natin yung difference niya. Yun ang pagiging sukatan natin pagkakabili natin. Pagang lang tayo, ha. So kung ano lang kayanin. Yeah, ito lang dito. Ito lang pinakakinaya natin. Ang ano lang naman nito is masukat natin yung diferensya ng dalawa, no? So ito yung play simula nung nabili natin siya. Then subukan natin itong na-repack na natin. Actually hindi natin siya talaga na-repack kasi dahil bago naman yung langis niya, medyo nagdagdag lang tayo. Basahan dito para hindi masira. Ito, malakas. Yun na. Compare natin yung dalawa. Ito siya. Ayan. Okay, ito naman. Pantay naman tayo siguro. Basta hindi man siya magpantay ng pantay na pantay. Kitang kita naman yung diferensya niya, no? Sabihin natin, ito yung stock. Out of the box. Ito siya. Then after natin dagdagan ng langis. Langis lang, ano? Nagdagdag lang tayo. Ang langis, ito na yung play. So hopefully ito is makatulong na para hindi na tumama yung gulong sa ating tapalodo. Ito ay 15W lang, mas straight use.
Ito, dagdagan natin itong isa pa. Dagdagan na natin. Isa rin kinaganda ng thread tie. Mas madali siyang ikabit at ibalik. Ons na. Ayan ang dalawa. So kahit pa no, busy iksi yung play. Kung kayo sa tingin nyo hindi maganda yung ganitong play, matigas. Oo, matigas siya, pero kasi kanya-kanya ng preference talaga yan. Ako personally, gusto ko yung ganito kasi nasubukan ko na sa click. Ganyan yung ating maiksi lang din yung play nung natin, front shock sa click. Stock lang din yun. At masaya ako dun. Yeah, okay na. So, nasubukan na natin. Kaya siya nasa labas. So, wala na akong nadidinig na ingay. So, hopefully kapag ginamit natin ito na medyo mahaba-haba, makikita dun siguro sa mga dumi na yun, mawawala yan. Ay, yung maitim na yun kasi matatabunan siya ng dumi. Doon, malalaman natin na effective yung ginawa natin. Pero sa ngayon, wala naman akong nadidinig na ingay. Katulad yung sinabi ko nga. Alright, so yun. So, sa pagtotono, front shock, rear shock, kahit CVT, parang kape lang yan. So, iba-iba yung timpla ng kape. May matapang, may matamis. Minsan, pagka bumili kayo ng kape, tinatanong kayo kung anong level ng sugar. So, depende sa tao kung anong gusto nila. Sa pagtutunan ng ganitong bagay, front shock, rear shock, CVT, depende rin yan sa tao. So, walang perfect na setup, walang perfect na tono. Lahat yan ay nakadepende sa sasakay mismo. Maaaring sa ibang tao, hindi maganda yan, pangit yan, pero kung komportable ka doon, bakit mo sila susundin? Diba? So, that's it. Tingnan natin sa episode. See ya. Bye!